Magandang hapon po. Today is almost 2 p.m. At ating pag-usapan po yung pangalawang impeachment case laban kay Sara Duterte. Kasi tandaan ninyo na sumusumpa yung mga kalaban ni Sara na magsasampa sila ng bagong impeachment complaint ngayong February 6. So, ang February 6 kasi, yun pong binanggit sa decision noon ng Supreme Court na ang sinasabi sa Supreme Court ay the next impeachment complaint can be filed not earlier than. Take note of the term not earlier than February 6, 2006 at 2026. Yan sinasabi niya. So ngayon, ibig sabihin ba, makapag-file sila ng February 6, 2026? February 7, 2026? Yan pa mga tanong natin. So ngayon, lalagay ko lang dito kung sino rin. Kailangan ko ng tulong ninyo para pa magpatuloy tayo sa ating adhikain na mainformahan ko kayo kung ano ba talaga ang dapat ay nabata sa pag-interpret. Lahat at kung ano bang nangyayari, kumbaga faithful to the news at tayo ay kung ano man katotohanan na pag-interpret para ayon sa batas. So, ngayon kung para makatulong naman kayo sa akin, walang-wala talaga tayo. Kung sino lang may sobra, do not force yourself to give me. Ito pong GCash number ko po. Yan. Kung may pagpadala sa video, ito pong video savings account ko. Bumalik na lang. Yan po. Kung tutulong lang kayo sa akin kasi kailangan ko rin mabuhay at siyempre dedikado tayo dito. Hopefully, matutulungan nyo lang ako. Yan po, ang ating programa ay Toto Tirador. Itong official name natin. Titirahin natin ang lahat ng dapat tirahin. So, ang problema ko rito sa lugar ko, medyo maulan. Kung saan man ito sa Mindanao, hindi ko lang sasabihin. Basta dito lang tayo at patuloy tayo na nagpo-programa sa aking adhikain na mabibigyan ko ng informasyon na tama kung ano talagang totoong balita na nangyari ang aking mga kababayan sa mga bagay-bagay na napakaga. Hindi ko naman kayang ikutin lahat ng pangyayari because I'm not a newscaster anyway. Pero pag ang importante lang na mga balita na sa tingin ko ay dapat malaman ninyo, pati na po yung aking interpretasyon sa base sa batas. At maglilecture po ako sa batas para naintindihan nyo naman ang batas. Sa ngayon po, ang pag-usapan natin ay patungkol sa napipintong na mga, sabihin na natin mga pananakot na magsampa ng bagong impeachment complaint matapos ibasura kahapon ng Supreme Court ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So, yan po yung ating pag-usapan. Nevertheless, napipinto, natataon din po yan sa mga nangyayari din na may nagsampa na naunang sampa ng reklamo laban kay BBM naman sa kanyang sariling impeachment naman. Ang impeachment ni BBM ay nakabase po sa kanyang pagdanakaw sa flood control projects. Nakabase din sa yung kanyang pagkidnap kay Duterte para itapon sa diheg. At ang nagkidnap doon ay sila ni mastermind si BBM at ang kasama niyang inutusan si DILG Secretary John B. Cremulya
ang kanyang dating DOJ Secretary na si Boying Rimulya at ang kanyang Defense Secretary na si Gibo Teodoro at ang kanyang National Security Advisor na si Eduardo Anyo at isa pa si Marcos Lacanilao. At sa mga pulis naman, kasabot niya dyan si Nicolas Torre, si IDG chief siya noon, at saka yung PNP chief noon na si Romil Marbel. Okay. So, yan ang isa sa mga articles of impeachment na reklamo laban sa kanya kasama sa impeachment. Ang nagsampa po niyan ay si Attorney Adre de Jesus. Ang iba pang mga sinampa na mga of note ay yung unprogrammed fund na inaprubahan. Bakit nagiging problema ang unprogrammed fund? Kasi po ang unprogrammed fund ay inherently unconstitutional. Unconstitutional siya sa number 1, dahil naglagay ka ng pondo, listahan kung para saan ang pondo, pero walang listahan na inaprubahan ng Congress kung alin ang mauna na punduhan sa kasakali may pundo na makukuha. 3 items po ang nakalagay sa unprogrammed fund. Hindi alam ngayon kasi walang utos ang Kongreso kung alin ang uunahin, alin ang pangalawa, alin ang pangatlo. Bawal po sa konstitusyon natin na bigyan mo ng discretion na walang limitasyon ang Office of the Executive na mamili siya kung alin doon ang kanyang pupunduhan. Dapat po ay wala na siyang choice, kundi susundin na lang ang utos ng batas. Ganon po ang the power to implement or execute the laws. Wala rin siyang pabantayan kung alin, kasi pwede rin may discretion siya, pero maiksi lang, malimitado lang. Dito walang limitasyon kung alin sa 3 na unprogrammed funds ang unahin. Kaya sinabi na rin ito ni Justice Hernando sa kanyang desisyon sa kaso ng PhilHealth, ng binasura nila ang PhilHealth na pagtanggal ng pera at ibinigay nila sa Treasury, ay bawal, labag sa Constitution ang tinatawag na unprogrammed appropriation. Ano ba yung unprogrammed appropriation? Ito po yon, 2 klase po ang appropriation na nakalagay sa ating budget. Taon-taon po gumagawa ng budget ang Pilipinas sa pamamagitan ng Kongreso na binubuo ng House of Representatives, ng Senate na binubuo ng mga senadors, ng Office of the President, at ng 2 lang, Office of the President at saka yung Senate at saka House. Ngayon, paano ang proseso? Para malaman kung magkano igagastusin natin para sa susunod na taon, ang presidente ang nag-iisip kung may magkano ba kinikita ng bayan, meron ba tayong mautangan, at kung magkano kabuuan ang ilagay kung magkano gagastusin. At kung malaman nila kung magkano gagastusin, dapat din ilatag nila kung saan manggagaling ang mga pundo. Ang mga pagkukunan ng pundo ng pamahalaan natin, number 1, ay buwis na sinisingil sa internal nating bansa, internal revenue kung tawagin. So, manggagaling dyan ang income tax, yung sales tax, lahat ng klaseng taxes na pinapataw sa pagdadaloy ng mga produkto paikot-ikot sa buong Pilipinas. Next, source of income ng Pilipinas ay yung tariff. Sa customs naman manggagaling yan. Lahat po ng mga imported na mga bagay-bagay o goods ay pagdating sa Pilipinas ay sinisingil ng tinatag na taripa. Ang pagbabayad sa taripa depende po sa percentage yan. Percentage sa kung magkanong halaga ng in-import. Halimbawa, kung ang in-import ay 100,000, pag sinabi niya na 15%, 15,000 pesos ang
ibabayad kada import nun. Ganun po yung taripa. Tapos, mayroon pang ibang pinagkukunan ng pundo ang ating pamahalaan ay ito ay mula sa tinatawag na mga fees. Ano yung mga fees? Sa mga certification fees, kuha ka ng certified true copy ng mga register of this, mga titulo, yan, isa yan. Kukuha ka sa mga korte ng mga certified true copy sa mga dokumento, mga decision, na kopya decision, kopya ng kung ano-ano, yan, isa rin yan kinukunan. Kukuha ka ng fee, halimbawa, kung ano naman ginagawa, kagaya sa pupunta ka sa Boracay, sa ibang mga lugar na may tourism area, pagpasok mo, may tinatag sila na visitor's fee. So, lahat yan kukunan. So, ibig sabihin, pangatlong uri yan ng pinaka-source ng ating income. Ang pang-apat ay yung may negosyo din sarili ang pamahalaan. Kagaya niyang negosyo niya ngayon ay Maharlika Investment Corporation. Nagpapautang ang negosyo niya. May kinita ba? Ang kinita niya, ibibigay yun sa pamahalaan natin. Ano pang mga negosyo ng pamahalaan? Yung Land Bank of the Philippines, negosyo din ng pamahalaan natin. So kung magkano kinita ng Land Bank, ay bibigay din yan as part of the income. Ganon din ang Development Bank of the Philippines. Ganon din ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ganon din po yung Insurance Commission na naningil sa mga insurance companies. Ganon din po yung klase-klase ng mga zone, mga pre-port, mga pre-port zone natin na may sinisingil din ko konti lang sa mga lahat ng mga exporter na doon sila sa loob ng export processing zones. Tapos, ang iba pa na pagkukunan ng pundo ng pamahalaan ay kung magbebenta ito ng mga lupa o anong property ng bansa. So, kagaya ng ginawa ni Ramos noon, binenta niyang basis, ang mga Philippine basis natin, American basis na binigay sa atin. So, ang isa dyan na pinakamatinding binenta ay yung sa Camp Fort Bonifacio. Maliit na lang, kukunti lang Fort Bonifacio kasi binenta sa mga private companies sa Mega World o kung ano man ang binenta. Tapos iyan po sa panahon ni Marcos. So, ibig sabihin, ang iba pang source ng pera ng pamahalaan para pagkagastusin sa sunod na taon, kagaya nito, yung ginawa na 2025, saan sila kukuha ng pundo para igagastos ngayong taon sa 2026? Isa diyon ay naglista sila kung magkano pwedeng utangin nila sa mga nagpapautang. Ang nagpapautang po, dalawang klase. Yung international or foreign at saka local. Sa mga local po, nagpapautang sa atin yan, normally mga bangko. Sila magpapautang base naman sa pangako ng pamahalaan natin na babayaran natin in 30 days, 60 days, 90 days. So, ang pamamagitan ng pag-utang yan ay sa pamamagitan ng pag-issue ng tinatawag na treasury warrants at saka treasury bills. Parang cheque. Nagbibigay, nag-issue ng cheque ang pamahalaan. Tapos, i-claim nung bumili ng cheque. After 90 days, may itubo na mangyayari. Ganun po ang ating pamahalaan. Hindi naman na iba sa ibang pamahalaan din sa ibang bansa. So ngayon, ang nangyari sa ating bansa po, pataas ang utang. Ibig sabihin po, walang bayad. Kulang ang bayad ng ginagawa para mapababa, dapat walain ang utang. Nang ibig din sabihin, ang ating gobyerno ay nagpapatakbo ng gobyerno na nangungutang. Dapat ang ideal na gobyerno na tumatakbo na walang pag-uutang. Kung magkano lamang kinita sa mga buwis, sa ating taripa, sa iba pa na pagbebenta ng lupa ng pamahalaan, yan lang dapat sana ang limitasyon kung hanggang saan tayo gagasta. Kaya lang, ganun ang nangyari. So, with that, having said that, ay meron tayong paglalaroan kay BBM ngayon. Ang kasama sa kaso ni BBM, yung ginagawa niya, kung dalawa ang klase ng budget, appropriated, program appropriated, may pundo. At saka isa, unprogram appropriated, bawal yan kasi walang pundo. So, lumalabag po yan sa ating Constitution sa Section 22, Article 6, Article 7, saka Section 25 sa Article 6,
na kung saan ay hindi dapat pasobrahan ang pera kung magkano lang na italaga na ibabudget ay hindi pwede pasobrahan sa pamamagitan ng unprogrammed fund. So, kaya dahil dyan, ay isa po yan sa ginagawang dahilan laban kay BBM. Ang isa pang ginawa na laban kay BBM ay, di ba yung una, yan yung pagkidnap kay Duterte. Pangalawa, unprogrammed funds. Pangatlo, yung mga flood control projects. Napakarami. Okay? Pagdating naman kay Sara Duterte, may balak pa ng mga kaso na ganito. Iulitin nila ang confidential fund. Ngayon, ano nila sa confidential fund? Ganito po yan. Ayon sa kanila, binigyan si Sara Duterte ng 2022 na December 21, 2022 ng pera ni Bongbong Marcos mula sa kanyang pondo sa Office of the President. At ang binigay na pondo ay para sa confidential fund. Ngayon, inaakusa nila si Sara na nilustay niya yung pera ng confidential fund na halaga ng 125 million pesos. Pagkasunod na taon, 2023, inakusan din siya na yung the same confidential fund pero hiwalay para din sa Office of the Vice President at saka sa Office of the Secretary of Education na nilustay din daw ang pera ng confidential fund. Alright. Ang akusasyon nila, imbes daw ibigay sa tama ang confidential fund, ang pera, ay binibigay sa hindi tama. Ang katwiran naman ng umaakusa laban kay Sara ay dahil ang katibayan nagbigay ng resibo na ang nakatanggap ay may pangalan Mary Grace Piatos. May mga pangalan, lahat po ay piki ang pangalan. Nakalagay, piki ang pangalan sa lahat ng tumanggap ng pera galing sa confidential fund. Yan po, ang akusasyon nila ay nilustay ni Sara dahil nga mga piki ang pangalan. So ngayon, ang tanong dyan, makakaahon ba yan? Kasi number 1 po na pamantayan ng impeachment ay dapat sa ngayon sa nilabas na desisyon ng Supreme Court, dapat ang lahat ng akusasyon ay may probable cause. Hindi pwede mag-akusa ng akusa lang. At hindi pwede na dahil binuto na ng congressman ay yun na yun. Hindi po. Kailangan ang decision ng Supreme Court sa pagbabasura sa impeachment case laban kay Sara, dapat ang mga congressmen siguraduhin lang na may ebidensya silang bit-bit sa kanilang bawat akusasyon. So kung akusasyon nila yung confidential fund, ulitin nila ulit, dapat magbigay sila ng ebidensya na nilustay nga. Hindi po sapat ang ebidensya na may resibo na mga Mary Grace Piatos. Pag nakaresibo na may Mary Grace Piatos, hindi po ibig sabihin na binulsa ni Sara Duterte. Okay? O bakit? Kasi po, ang confidential fund po ay secret funds. Hindi nyo pwedeng alamin kung sino tumanggap. Ano ba ang wisdom o kaisipan sa likod ng confidential fund? Yun po ay ginagamit para makaahon ang isang grupo, makontra nila ang mga lihim na mga kaaway. Kasi ang lihim na kaaway sa lahat ng organisasyon ay mahirap i-discover kung walang pundo para ipamigay sa mga kasama ng kaaway at para sila magsalita. Walang pinag-iba po yan sa ginagawa ng CIA. Sa ginagawa ng Mossad. Kaya kita mo mga Mossad, nagbabayad sa mga Palestino rin kung paano malaman nila ang galaw ng mga Hamas at galaw ng mga Hezbollah. Nagbibigay sa kalaban ng pera para makuha nila ang informasyon. Ganun pong ginagawa ng Mossad, which is the only way for you to know what are our opponents doing against us, for us to be aware. Ang tawag dyan, intelligence information. Kaya kay Sara naman, kailangan niya dahil marami po ang nagre-recruit sa mga senior high school tsaka junior high school na magiging NPA ang mga ating estudyante. So, kailangan niya yung pundo na yan para malaman kung sino-sino yung mga kunwari, mga professor o ano na nagre-recruit. Yan po, kaya dapat
kailangan itago ang pangalan kung sino man ang pangalan na nakatanggap, ang tao nakatanggap para magbigay ng impormasyon kung sino-sino ang mga tao na nagre-recruit ng mga bata para sa NPA. Ngayon, nangyari din po yan sa SAP 44. Nagbigay sila ni Noynoy ng 60 million pesos para doon sa taong katabi lagi ni Marwan. Yung si Marwan ay number 1 bomber sa buong Asia. Siya po isang Indonesian. Pero doon siya nakatira at umiikot-ikot sa lugar sa Barm, lalo na sa Mama sa Pano. So, dahil nakuha ang cellphone number nung katabi lagi ni Marwan, na-detect na nila ngayon sa satellite kung saan si Marwan. At dahil na-detect nila, nilusod nila doon sa Mama sa Pano. Yung naunang team ng SAP ay bumanat, nakuha nila si Marwan. Napatay nila. Nakakuha sila ng ebidensya na pinutol ang daliri ni Marwan. At pinikturan yung mukha ni Marwan. Pagkatapos, nung paalis sila, na-corner sila. Kasi may pumasok na mga sa totoo, mga imailip pong pumasok. Na-corner sila. Nung na-corner sila, tawag sila reinforcement, pumasok yung mga sunod na SAP. 44 sa mga SAP na yun ang namatay. Yan po, kinikwento ko lang para malaman ninyo kung gaano kahalaga ang confidential information. Next, ganon din ginawa ng CIA para malaman nila kung saan matuntun si Bin Laden. Manood po kayo sa YouTube na documentary na ang title po ay Zero Dark 30. Diyan mo makikita sa Zero Dark 30 na ang mga CIA na babae, dalawa, na ahente, ay nagbigay ng bumili ng Ferrari na brand new para ibigay lang sa tao kapalit ng telephone number kung saan matatagpuan si Bin Laden. Ayun, 10 taon ang trabaho ng mga CIA agents na babae. Ang isa dyan namatay sa bombing dyan sa Oman, kung hindi sa Oman, Marriott Hotel, bombing. So namatay siya, natira ang isa. At least natapos nilang kanilang mission at natuntun si Bin Laden ay nakatira para doon sa loob sa isang bahay na simento na nakatayo sa loob ng PMA. Ano yung PMA? Hindi po siya Philippine Military Academy, kundi Pakistan Military Academy. Kaya yun po ang wisdom kung bakit ang confidential fund ay hindi mo dapat malaman kung sino ang pinagbibigyan ng pera. At true enough, kaya walang probable cause yan kung iyan uulitin nila sapagkat nagpalabas na po yung Commission on Audit ng report unconditionally cleared na si Sara sa kanyang confidential fund. Yan po. Sabi, una, may tinatag na may mga notice of disallowances. Ang gagawin na naman ni Sara yan, edi babaguhin niya, isubmit niyang bagong ebidensya para mawala na yung disallowances. Ganun po yung batas sa auditing rules. So ngayon, ito na naman. Ano pang ibang ikakaso na kay Sara? Confidential fund at saka yung plotting to commit murder daw laban kay BBM. Yun yung nag-press con siya nung nakakulong si Zuleika Lopez doon sa kulungan ng House of Representatives. Kausap niya yung mga ibang mga taga-media na sa pamamagitan ng press con ay doon niya sinabi na siya ay kumausap na ng tao na hard killer para patayin si BBM, si Lisa Araneta Marcos at saka si Martin Romualdez kung papatayin siya. Ibig sabihin may kondisyon kung papatayin siya. Ang akusasyon ng mga grupo ni Trillanes at mga iba pang mga kinamumuhian si Sara, ang tawag na kay Sara ay Inday Lustay, pati kasama na po sila ni Terry Redon dyan, kung sino-sino pa mga kakampi ni Romualdez, gusto nilang matanggal si Sara at sa pamagitan ng akusasyon nila ay krimen daw yun na pag-plot to commit murder against the president. Tama ba yan? Ang sagot ko, hindi po. Kasi nga, may condition yan eh. Kung grave threat,
Hindi naman grave threat yun. Kundi, sinasabi niya lang, nagpapasabi lang siya, it's not a threat. Kung papatayin mo ako, may papatay sa iyo. Ganun na kasimple lang yan. Ano naman ang grave threat na may condition? Ganito po yung ang grave threat na may condition. Oh, parang hold up. Bibigyan mo ko ng isang hektarya ng lupa. Kung hindi, papatayin kita. Yan, parang hold up. So, ganun ang nature ng threat na pinaparusahan ng ating revised penal code. Pero yung sinasabi na pag pinatay mo ako, mamamatay ka, hindi yun threat. So, yan ang, kaya pag dinala pa rin nila uli sa isa sa mga akusasyon, sila po ay matatalo lamang. At yung the same act, ginamit din po nila laban kay Sara Duterte na isang akusasyon na inciting to sedition daw. So, alam mo yung mga utak ng mga bubo? Wala. Paano mag-sedition? Hindi, ang sedition, ini-inspire mo ang mga tao na mag-aklas laban sa gobyerno. Hindi naman pag-rebellion, kasi ang palak lamang, mag-aklas lang, magwala. Pero kung pag-aklas, para kukunin ang pamalaan, yan ang rebellion. So ano pa ang ibang akusasyon nila kay Sara? Ang ibang akusasyon nila ay kuno, meron siyang, ayon kay Trillanes, meron siyang pundo sa bangko na tinatago at hindi na nakadeklara sa salin. Ngayon, wala rin, hindi rin tatanggapin yan. Bakit po? Kasi nag-utos ng Supreme Court sa desisyon na lumabas lang, inulit lang ng Supreme Court na hindi mo pwede gamitin ang mga nangyari sa panahon na hindi pa siya vice presidente. Iyon, mayor pa lang siya ng Davao City. At saka isa pang akusasyon na inaakusan nila ni mga grupo nila ay yung nagkaroon daw siya ng a total of 2.6 billion na confidential fund sa Davao City bilang mayor ng Davao City. Sinabi ng Supreme Court, hindi mo pwede bitbitin yan na kaso laban kay Sara Duterte dahil hindi pa sa vice presidente nun. Ano pang iba? Yung hindi daw niya pagsipot sa patawag ng Quadcom at saka ng Committee on Good Governance ay yun po daw ay paglabag sa Constitution. Mali na naman sila. Kasi po, mayroong tinatawag na separation of powers at saka independence ng Office of the President. She cannot be compelled by the House of Representatives to attend the hearing. Ganun lang kasimple. Mga bubo nga eh. Paano mangyari mga nanalo mga bubo? So, ano pa bang ibang akusasyon nila? Ngayon, nagdadagdag naman sila. May bago doon sila kay Madriaga. Si Madriaga naman daw ay galing andun sa kulungan at nagpalabas ng affidavit na siya po raw ay nagiging bagman ni Sara Duterte. Ngayon, nung binasa ko na yun, hindi po totoo. So, just in case na hindi totoo, ibig sabihin, wala, zero. So, in other words, kahit pwede po sila magsampa ng bagong kaso ngayon sa 2026, February 6, ay mauuwi lamang sa basura ang laban nila kay Sara Duterte. Ngayon, para malaman ninyo, ipakita ko dito ang affidavit ni Madriaga na sinasabi. Sana ba yun? Ito. At analisahin natin ang affidavit ni Madriaga. At malalaman ninyo na wala talagang kalutay-lutay. Ito. Yan, pag makita niyo yan, ipalaking ko. O, yan ha. Affidavit, Ramel Lagunoy Madriaga, of Legal Age, Filipino, an address at care of Annex 2. Nakakulong kasi ngayon sa BJMP, Bagong Diwa. Sabi niya, educational background. I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. Number 2, I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Tapos, number 2, government service niya. Sinabi niya, from 1993 to 2021,
I worked in the following government offices. Letter A, Economic Intelligence and Investigation Bureau. Ito po isang Bureau of Customs. At ang petsa daw ay mula 1993 hanggang 1995. So, ibig sabihin, nag-aaral pa lang pala siya ng law sa San Sebastian na nagtatrabaho na siya. So, letter B, National Security Council and Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, 2001 hanggang 2015. Tingnan mo ha, sabi sabihin, that is a good 14 years, 15 years na. So, ibig sabihin naman nito, hindi pa siya nagtatrabaho mula 1996 hanggang year 2000. So, anong ginawa niya? Wala, hindi natin alam. So, next, no, letter C, National Security Council, NBI, Revenue and Integrity Protection Service, iyan ang BIR. So, ngayon, nagtrabaho daw siya dyan mula ng 2015 at 2018 hanggang 2020. In other words, wala siyang trabaho mula 2016 hanggang 2017. So, letter D, National Security Council again. PSG, Presidential Security Group. At GSQ, General Headquarters. At sinabi niya, 2018-2021. So, paano mangyari? Nagtatrabaho sa iba, 5 trabaho ang ginagawa niya, na nagtatrabaho din siya at the same time sa NBI, sa RIPS, 2018 to 2020. So, ibig sabihin, dyan pa lang, palpak ng affidavit niya. So, kung palpak, sino ka para paniwalaan? Di ba, Madriaga? Next. Number 4, at the start of the 2016 election campaign, yan, si Digong tumakbo. Then, Congressman Roy Lagoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice to then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sino ka? Espesyal ka ba na tao na talentado? Na marami kang alam? Na bibigyan mo na kukunin ka ni Duterte? Bilang mga kabagtrabaho na mga bagay na bigyan siya ng advice sa political ay naging mayor rin nanalo, mas expert pa siya sa iyo sa politics at saka security advice. Marami naman siya mga pulis doon sa Davao City na maka-advise sa kanya. Next. At saka ang Liberal Party po si Roy Lagoles. Si Duterte ay hindi Liberal Party. So paano mangyari na magkaaway na partido? Nakakaibigan ni Roy Lagoles si Duterte. Hindi mangyari yan. Kaduda-duda, wala rin siya nilagay dito na ebidensya kung paano nangyari. So number 5, sabi niya, I was also assigned to form groups that would support Duterte's candidacy for president. So, ibig sabihin, hindi, tumakbo daw si Digong Duterte, binigyan din siya, inassign din sa grupo na nagsusuporta kay Duterte. Wala din siyang nilagay na ebidensya kung paano, kung naging totoo hindi. Wala siyang nilagay na litrato, papel. So number 6, when Duterte was elected as president, he ordered me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council as part of the civilian composite member, separate from the NSC Secretariat. Asan ang ebidensya mo? Hindi ka nga nagbigay ebidensya rito. So, yan po ang pinaka-problema na number 1. Asa number 2? Ito. Number 7, during that time, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan double barrel. Asan ang ebidensya mo? Wala. Nilagay. Number 8, sometime in 2018, I was also formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group in Malacanang to teach tactical driving and strategic transport courses. Asan ang ebidensya mo? Number 3, Roman numeral number 3, work with Mayor and Vice President Sara Duterte. Sabi sa number 9, it was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law and surrender and counterintelligence. Ngayon, paano ito mangyari? Na dinideklara niya dito sa
Kauna, yung affidavit na nagtatrabaho siya sa NBI, RIPS hanggang 2021 sa NSC. So, paano mangyari? Ibig sabihin, he was doing 5 things at the same time. Sobra naman itong taong ito. So, sometime in 2019 daw, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a vote to support her plan 2022 presidential candidacy. Hindi ko alam kung paano anong ebidensya mo rito. Hindi natin alam kung totoo ito kasi hindi naman tumakbo ang presidente si Sara. Vice President naman ang tinakbo. So number 11, in 2020, following the instruction of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara Duterte is my president. Isip, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. Asa na ebidensya mo? So, number 12, we were able to register ISIP Philippines at the Securities and Exchange Commission with me as the national convener, and funding of ISIP was provided by Mayor Sara Duterte along with other support groups. At sa ebidensya mo, wala kang ebidensya na magsabi ka, totoo ito. Number 13, when Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group, which was established primarily to promote security and intelligence work for VP Sara. It was during this period that I personally introduced and recommended Colonel Dennis Nolasco. Sino ka para asan ebidensya mo? Si Dennis Nolasco ay tao na ni Digong Duterte. Kailangan pa bang introduction? Sobra ka naman, bata. Saan ba to? Saan ba tayo? O ito. Meron naman siya 1 billion pesos. What's inside the Super Granja? Magkasya ba sa Super Granja ang 1 billion pesos? Tingnan mo mali-malita kay Saldico, hindi ka magkasya. Around the first quarter February 2020, in Canlas, a PhD officer whom I came to know in Davao to pick up a Super Granja at Jollibee, Kamaning, Quezon City, and deliver it to a car wash along the Anghari, Muntinlupa City from the meeting point. I was told to proceed to Katarungan village nearby, where I handed the case to 2 men who were inside the black Honda Civic. The delivery was later verified through a poll from President Duterte himself, who confirmed that the vehicle was received by those 2 men. Asa na mga pruwiba mo nito? Asa ng record sa pagtawag? Asa ng cellphone? Dapat kinunan mo ito ng cellphone. Ng video. Ito talaga nulay So, cash inside Honda Civic delivered to the Santiago family at Jordan Plains. Sometime in January 2022, VP Sara instructed me through a phone call to pick up a Honda Civic containing cash near the Kislap warehouse and deliver it to Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Specifically to the house of the Santiago family. Sino ba yung Santiago family? Wala kang binibigay na pruweba. At saka, kaduda-duda, January 2022 ay hindi pa Vice President si Sara. Paano nangyari yan? Number 24, days later, VP Sara again instructed me to pick up another white Honda Civic containing cash and deliver it to the same house of the Santiago family. Ano na? Hindi na nakapanipaniwala. Tapos magnetic lifters. During my meeting with Attorney Manassas Manscarpio, husband of VP Sara at Burgos Circle in Bonifacio, Global City, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifters at the Bureau of Customs. The original plan, however, was aborted because one of the President Duterte's men working as an intelligence officer tipped us off that the shipment was a hot item and that someone had their eye on the magnetic. Asa na ebidensya mo na ginawa mo ito? Kwento ko ng kwento talaga. So number 7, I met with Attorney Manscarpio again at the same place in Burgos Circle, BGC, and I informed him that the shipment was a hot item and was being monitored. He then told me to do what is necessary. We therefore decided to proceed with the usual process of taking it out and facilitate its release. Asan ang papel mo sa customs kung dito to man yan? Grabe.
Kung magkwento ka, akala mo, totoo ka na. Ito pa, may nauna pa. Confidential funds, December 2022-23. Around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructed me to see him arrive at Ultra, Pasig City around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel Lachica and two DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Wow, 4? Paano ito nangyari? So, Colonel Lachica handed to me portions of that money amounting to be around 33 million to 35 million per duffel bag. So, kada isang duffel bag ay 35 million. Ang dalawa ay 70 million. Ang apat ay 140 million. So, paano mangyari doon ng confidential fund ni Sarah ay 125 million lamang? So, nagkamali ka na naman. Ha? Madriaga? To be delivered to various people. Okay, number one daw. One duffel bag of money was sent to the mayor in Laguna. I personally delivered to a man in Cabuyao. Naku, hindi mo lang kilala yung tao. Asan ang proof mo nag-deliver ka? Asan ang cellphone mo na nag-video ka? Wala. At saka sino bang tao na bitbit ng maraming pera, 35 billion, ibigay lang sa tao na hindi niya kilala? At saka sino mayor na, bakit hindi mo binanggit? Ito na to. Another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian College Law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw VP spokesperson Reynold Monsayak, former classmate of VP Sara. He signaled me to go upstairs and leave the money at the office. Meron ba gano'n? Alam niya na 35 billion, ganun-ganun lang, sinyas-sinyas lang. Sino naman siya para maniwala sa'yo at para magtiwala sa'yo? So I followed the instructions and then I left. Grabe, he did not speak to me. Ganun naman kasi nag-abutan ng pera na makala 35 billion tapos walang usapan. Na 18.3, another duffel bag of money was left in the car which I drove to the ombudsman's parking compound. When I arrived, the guard signaled for me to park in a specific reserved spot. And I placed the keys on top of the left front wheel. And after I left, I saw someone retrieve the case. Ganun lang ba kasimple? Iwan mo susi. Alam mo na pera ang laman. Tapos sa letter B naman, delivery to the Santiago family. Ito yung binabanggit mo kanina. On another occasion, around the same period, I was handed a white Vios by Colonel Nolasco, which contained money amounting to roughly 80 million pesos. 80 kilograms din ito. Colonel Nolasco instructed me to drive it to the parking lot of SM Mega Mall. I followed his instruction, locked the car, placed the case on top of the left front wheel, and then moved away and waited until someone retrieved the case and drove it. So one day, I saw the same Vios being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala. So gaano kwento, gaano katututo lahat ng kwento mo ba? Kita mo yun, napakinggan nyo ng mga ladies, ng mga kababayan ko, na binabanggit nito ni Madriaga ay mahirap paniwalaan. Hindi ka panipaniwala. Ewan ko ba kung naniwala kayo. So, yan po ang mga isasampa nila na bago laban kay Sara. Uulitin lang nila. Wala. Kung ano tanungin mo kasi nag-utos na po ang Supreme Court na kailangan ay dapat may probable cause at dapat may ebidensya. So kung walang ebidensya at kung ito lang, walang ebidensya, basura ito. At ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi matutuloy ay hindi magtatagumpay itong impeachment complaint laban sa kay Sara ay sapagkat ngayon lang, 29 lang nag-decision ng Supreme Court ng kanilang motion for reconsideration. At kung ganon, doon pa lang naging final na ang mga unang 3 reklamo na sinampa ay meron ng 1 year bar. At doon na pwede na ito maghaharang sa mga panibagong reklamo. At naging final lamang kahapon. So, ibig sabihin, ang pagbilang ng isang taon ay mula pa kahapon. Mula lang kahapon, hindi pa magbilang pa isang taon mula sa January 29. So, mga January 28, 2027, saka pa lang kayo pwede mag-file ulit. So, gets mo?
O, yan na po, ganun na po kasimple. Kayo mga abogado, mag-isip-isip kayo bago kayo magbigay ng opinion. Mga mali-mali naman binabanggit mo, Terry, doon. Hindi po sa February 6, 2026 magsampa ng kaso. Kukontrahin niya ng abogado ni Sarah na kailangan ng 1 year ay magsisimula sa bilang mula January 29, 2026 at mag-end sa January 28, 2027. So, January 29, 2027 naman kayo pwede makasampa uli ng reklamo. At by the time, election na. So, with that, on that score, ay si insurrecto, dapat malalaman mo yan, abogado ka, alam mo kung anong ibig sabihin yan, na 1 year ban ay magsimula sa January 29, 2026, hindi February 6. Kasi bakit? Anong sinabi ng Supreme Court sa kanyang decision? The filing of new impeachment complaint against Sara Duterte must not be earlier than February 6. So, therefore, it can be later. And that later can be interpreted to mean from the time that the decision to bar the 1 year, the other impeachment complaint in 1 year began in yesterday's ruling. January 29, 2026. Gets nyo? Ganun na po kasimple yan. So, wala kayong maasahang impeachment complaint. Maliban pa, ang hirap sundin in every step of the way. Kung uulitin ninyo yung second mode, yung pepirma ng 1/3, ang sinabi ng Supreme Court, pwede yan. Pero, kailangan bigyan ng tag-iisang kopya ang lahat ng mga kasapi ng Kongreso at bababasa nila. At pangalawa, kailangan siguraduhin ninyo ng ebidensya ninyo may probable cause. So, hindi pwede basta-basta na ebidensya lang na sa tingin niyo ay okay na. Ganun na po kasimple. Next, ang pinakamahirap talaga ay yung kung magsampa na kayo, halimbawa, magdesisyon ang House na ituloy nila, pagsampa nyo sa Senate, basura pa rin. Bakit? Kailangan nyo ng boto na 16 senators para madaig. Ngayon, may 16 senators ba? Ang kabuuan ng bilang ng senators ay 24. So, 16 minus 24 minus 16 is 8. Bilangin natin kung sino ang mga senador na kakampi ni Sara. Kung magsobra sa 8, panalo si Sara. At matatalo lang inyong impeachment. Sino yan? Number 1, Amy Marcos. Number 2, si Camille Villar. Siyempre, pinanalo ni Sara si Camille. Number 3, si Bart Villar. Number 4, Bongo. Number 5, Bato. Number 6, Escudero. Number 7, Alan Peter Cayetano. Number 8, Robin Padilla. So, number 9, si... Diba? Marcolita. Hindi ko malala. Si Marcolita. Number 9 yan. So, number 10, sino pa? Di, alangan naman, hindi makumbinsi ni Alan Peter Cayetano si Pia Cayetano. Wala, hindi mananalo. Talagang buhay lang. Ubos oras lang ginagawa ninyo. So, with that, mag-shoutout na lang po ako. Mary Jane Enriquez, Helen Bagyo, gandang malim. Tapos Jojo, good PM. Takahashi Rosita, good afternoon. Mine. Tapos Totok, ay sino pa? Tulungan niyo naman ako kung may pera kayo. Andyan ang GCash number ko. Yun lang, kung meron lang kayo, pero pag wala, do not worry. Andyan din ang aking video savings account. May pangalan ko dyan, pakiano na lang. Tapos, sino pa? Si Ara Sausa, good afternoon. Attorney Toto, God protect and guide you always. Salamat po. Prime Sabanya Simbahon, Bana Toto. Wala po akong payroll, ha? Wala po akong payroll dyan. At be-block na lang kita kasi kampo ka ni BBM eh.
Ayan, you are already blocked. Aba, sa Facebook ka pala, hindi kita mababak. Tapos, Andre Guico, watching from Singapore. Andre Guico, mayap aog to po, sir. O, yung mga kabalin, mayap aog to. Apila daw si Chua kay Katuto, parang sinabi, mali ang decision. Ay, wala na, tapos na ang apila. Hindi na tatanggapin yun. So, Marilyn Bondok, Barbara Lorinal Nandan, probably for now, soon she will face a new one. Magada, Felix Bir, Tuto, kumusta po kayo? Mag-ingat po kayo. God bless you always and also to your family. So, Virgie Piquero, Magada, Felix Berto, Sir Dan, salamat. Watching from Qatar, just keep it up, sir. Toto, lagi ako nanonood sa iyo. God bless us all. Charlie Whiskey, normal lang ang utang. They need to fund the law. They pass aka budget. Hindi dapat mag-utang. Kung ang presidente ayaw ko na umutang, bakit tayo umutang? Ibig sabihin hindi ka hindi mo inaayos ang mga gastusin. Nakaw na dito, nakaw doon lang mangyari, kaya kayo umutang para may manakaw kayo. Di ba, Charlie Whiskey? So, mas questionable, Katuto, kapag ang budget hindi naubos. Ang punto ko rito, K3R, ang mangutang pa tayo, hindi na dapat. At mali din yan sa akin kung hindi ubusin ang budget. Dapat ubusin nga. Pero kung hindi ubus, mas maganda katipid. Charlie Whiskey, projected income kasi yung budget, kaya i-prove nyo, hindi pa ako niniwala dyan projected income. Gastos lang within your means. Dapat ganun. Kung sa pamilya mo, kung magkano kinikita nyo, yan lang sana. Ito, sasabi mo sa komento na 2,000, ay wala yun. Mamaya, ibabaikuhan ko yan. Mamaya, i-vlog ko yan si Tito Soto. Gerardo Manduleco, si Hopscotch Engineer, di ba may tiarupong na nakahain sa isip, paano ma-desisyonan yung 1-year bar? Tapos na po, nag-desisyon ang Supreme Court. Nag-desisyon na kahapon na, binasura na yung kanilang motion pre-consideration. At yung sinasabing 1-year ban, kung ako tanongin mo, magsisimula kahapon, hindi sa February 6. February 6 sana kung hindi man lang sila not earlier than February 6. So, dapat, it can be later. So, kaya naman naging final, di kahapon lang. So, magsimula ang 1 year kahapon. Ganun lang, simple po. Rico Dalangpan, Kikulito, watching here. Good afternoon, Doc. Joel Vergara, well said, Attorney Toto Kausing, Mabruk. Okay. Virgie Piquero, sabi ni Soto, kailangan daw baguhin ang constitution. Pili ni Soto. Wala talaga yung Soto na yun, matandang unggoy na yan. Jinggoy, ayaw din niya ng impeachment kasi siya nangyari sa tatay niya. O pala na paglabing isa si Jinggoy na ayaw buboto. Si Subiri pala isa na hindi buboto. O Estrada. Maka di, 12 pala. Ay wala, natalo ng Rene Renua. Salamat Katuto sa paliwanag para hindi mauto ang mga peste ng mga tao. Fernando Jr. Salamat po, sir, sa maliwanag na explanation mo tungkol sa impeachment ni BP Sara. Tapos, Galaxy, baka Ben Dalo na naman, sir, ang gagawin nila. So, Lanlan HK. So, di sila pwede mag-file ngayong February. Hindi po pwede. So, kontrahin. Lanlan HK, ganun pala yun. So, Ben Santos, good afternoon. Galaxy, mayapagat panapon. So, NRL, Bicoy 2. Marilo Lapos, magandang tanghali po. Si Madriaga, Bicoy 2 yun. Argo, Hero, Initrillanes yan si Madriaga. Melan SJ, Maayong Udto, at Engineer Turedor, Nestor Cabero, at Tony Toto, yung mga MUA, yan ang Amari Public State Land na ibinibenta ni Boy Benta, Fidel Ramos noon, na dapat diyan daw lilipat ang airport. Nako, putang ina si Boy Benta talaga. Sa NRA, NBI, at PSD, pinagsabay, tapos, Joseph Franz Guzman, Ginoong Bertani Catalina Kasing, Katuto, notified judgment has been passed. It is not your place. They'll undo what the law has already declared. Merlin, the legend of Prince Valiant, sa mga DDH na Duterte haters na hindi sang-ayon sa pasya ng katastasang hukuman sa ika-4 na kasong mataas na krimen.
laban sa nakaupong pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang kanilang hinaing, ngunit hindi na magbabago pa ang pasya ng mataas na hukuman. Walang puwang at saysay ang galit at puot sa kanila. Okay? Alvin Santos, Dr. Toto, you're just like pastor in many Protestant churches. In Batangas province, when you speak, we love you, Attorney Engineer. Salamat po. Parang pastor pala ako magsalita. Okay, Valencia City. Hindi magsasalita si BP Sara, ikakumahamak niya. Lalo na lawyer ito. Tapos, si L. John, Charlie Whiskey, how about the other government officials, si BBM? Okay lang na hindi batikusin. Kailangan si BP Sara lang talaga. Tapos, Charlie Whiskey, malversation public funds. Yun pag hindi niya sinaulo na business well, wala na eh. Na-cleared na Charlie Whiskey. Na-cleared na siya ng kuwa. Tapos, Joseph Franz Guzman, Ginoong Bertini, Catalina Casing, malinaw at maliwanag po sa pasya na inilabas ng kataas-taasang hukuman ay maaaring muli magsampa ng bagong kasong mataas na krimen nang hindi maaga pa sa hindi pa yun ang explanation ko dyan dahil kahapon lang may nagay-desisyon. Hindi na pwede kahapon pa lang magsimula ang 1 year. So hindi na yan masusunod yung February 6 kasi nung una pa lang yan. At sinabi naman ng Supreme Court ay not earlier than February 6. So it can be later. So next, Ruel Quijano, bakit safe nasa new impeachment? Ayun nga, pinaliwanag ko na. So sabi ni Charles, tingin nyo sa movie ni Milania, baka totoo yan. Tommy, mga abnormal na lang ang hindi nakakaintindi ng confidential fund. K3R, yung mga set nakaraan katuto, yung mga nakatakip pa na mukha habang tumatanggap ng reward. Million, doon pa lang mapapaisip ka na, confidential, bawal ipaalam. Tapos galit ang mga kabayad black sa CFD na yan. So, Charlie Whiskey, mayroong fraud report kasi yan. Hindi, huwag mo naman tawaging fraud. Kuha report. Paano natin malaman kung fraud yun? Projected income kasi yung budget, kaya i-preview nyo, ayaw ko ng projected income kung ako presidente. Ganun lang kasimple. Sa K3R, mas questionable katuto kapag ang budget hindi naubos. Hindi, nabasa ko na to. Normal lang na mangutang and donate to fund. Hindi, ayaw ko mangutang. Kung kayo, pamilya nyo, utang pa kayo. So, Martis Zolina, watching from Qatar. Just keep it up, Sir Toto. Lagi ko nun sa iyo. God bless us. So, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Sino pa ba iba? Zenanya Ricaprente. Idol Toto, sabi insurekto, nabubo daw ang mga divisit kaya di makantindi sa finality. Ay, mas bubo siya. Felix Mirador, Katoto, kailan kaya mapalitan yung dalawang tuta sa Senado? Roldan Rodriguez, big yan, pansin po ang kaso ni Kaper Silapid. Ano po, huli na lang po si Bantag. Yan lang po ang natitira. Labart Miriam, Doc Engineer Toto, tirador, malinaw na nasasayang lang sa oras. Tapos, ikakaso ni BP Sara. Gerard Mundalico. Tapos si Estong, Atty. Toto, anong masabi mo sa komento ni Tuta? Ay, nabasa ko na pala ito. Okay, hanggang dyan lang po. Maraming salamat po sa lahat. Okay. Like, share, at saka please lang, please lang iba pa na sumali sa ating channel para dadami tayo.